Ating pong huling awitin. Buksan po natin ang ating mga songbook sa song number 341. Have thine own way, Lord. 341. Have thine own way, Lord, ready, sing. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the Father, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only, always living in me. Amen. Pagpalain ng mensahe ng mga awitin sa ating mga puso. Sa pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, muli natin tawagin ang ating pastor, Pastor Norman Millares. Magandang umaga sa inyong lahat. Kapatid, buksan natin muli ang ating pong mga Bible sa Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30 beginning in verse 3. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan, King James Version. That then the Lord thy God will turn thy captivity and have compassion upon thee, and will return and gather thee from all the nations,
whither the Lord thy God hath scattered thee. If any of thine be driven out unto the uttermost or unto the outmost parts of heaven, from thence will the Lord thy God gather thee, and from thence will he fetch thee. And the Lord thy God will bring thee into the land which thy fathers possessed, and thou shalt possess it, and he will do thee good, and multiply thee above thy fathers. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y muling manalangin, lumulog sa Diyos. Dakilang Diyos, Ama, sambahin ka nawa, luwalhatiin ka, purihin ka, ngayon at magpakailanman. Nawang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kami inyong puspusin ng banal na Espiritu at sisidlan nyo ng takot ang aming mga puso upang kami huwag humiwalay sa inyo. Bagkus kami magpatuloy sa paglilingkod. Gawin niyo pong pagpapalang mensahe na ipahayag. Naway maliwanagan kaming lahat, maintindihan namin ang inyong mga plano, layunin, mga galaw, kilos, at ginagawa, hindi lang sa mundong ito, lalo na po sa aming buhay. Dalangin namin na ang Holy Spirit po mag-convict sa amin sa aming mga kasalanan. Makita din namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Kalugdan niyo na pahayag ang iyong sarili, pati na ang inyong anak, ang aming Panginoon Kristo, lubos pa namin kayo makilala. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Salamat. The State of Israel. Yan pa rin po ang ating tatalakayin bilang pagpapatuloy ng ating serye ng pag-aaral. Tayo nasa ika-4 na bahagi na po. Itong ating binasa, ito yung pinangahawakang pangako ng mga Hudyo. At yan ay ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moses para sa Israel. At yan ay nasa Torah na scripture ng mga Hudyo. The ingathering of the Jews. So last Sunday, yan po ang ating tinalakay sa ilalim ng ating paksa na pinag-aaralan ang Israel sa hinaharap. Israel in the future. At nakita natin mga kapatid na may pangako nga ang Diyos, natitipunin niya ang kanyang bayang Israel na kanyang ipinangalat. And driven out unto the outmost parts of heaven. That's God's promise. Kaya lang, in 1948, May 14, nagtipon na ang mga Hudyo. Dinader na nila ang kanilang mga sarili. Ngayon, tinignan natin in the light of the scripture kung ano ang explanation dyan. Kung yan ba ay simula na ng fulfillment nitong promise ng Diyos sa Israel na nabasa natin in Deuteronomy chapter 30 verses 3 to 5. And then nakita natin mga kapatid, yung kanilang ginawang pagtitipon o gathering is a work of the flesh. Kasi, ba't natin nasabi yan? Yan ay gawa ng laman. Kasi, sabi sa mga hula, both in the Torah at saka sa mga prophets, lalong-lalo na sa ating Bible, ito yung ating scripture. By the way, for your information, ang mga Hudyo hindi sila niwala sa Bible. Meron silang sariling scriptures, Jewish scriptures na kung tawagin. Yun yung Tanakh na binubuo ng 3 major parts, yung Torah, prophets, at saka writings. Yan. So yung Torah, yun yung ating Pentateuch. Alright. Now, tayo po naniniwala o ang ating paniniwala batay sa sinasabi ng Bible. Alright? At ayon sa kapahayagan ng Bible, ang Messiah mismo ang magtitipon sa mga Hudyo pagdating niya. Hindi po ang mga Hudyo mismo ang magtitipon ng kanilang mga sarili. Okay? Sa mga tuwid, yung ginawa nilang pagtitipon ay ayon sa laman, ayon yan sa sarili nilang kagustuhan. Ang nangyari, sila mismo ang nag-fulfill ng prophecy. Yeah.
tinangka nilang tuparin ang hula ayon sa sarili ho nilang pamamaraan at hindi ho ayon sa pamamaraan ng Diyos. Pero makita natin, in the future, pagdating ng Messiah, na walang iba kundi si Jesus Christ, siya mismo ang magagather ng kanyang bayan. Binanggit po dito yung outmost parts of heaven. Alright? Kasi sabi dito, in verse number 4, if any of thine be driven out unto the outmost parts of heaven. Yeah. From thence will the Lord thy God gather thee, and from thence will he fetch thee. Itapat natin yan sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. So, alam naman natin, ang Matthew chapter 24, ito yung prophecy about the coming of the Son of Man. Look at in verse number 29. And this will happen, maliwanag, sinabi yung time immediately after the tribulation. Alright? Pagkatapos ng tribulation period. Tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give its light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Now, hindi pa ho nangyayari yan. Sa mga kapatid, this is yet future. Verse 30, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Now, who is that Son of Man? He is no other than Jesus Christ, the Messiah, our Messiah. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Take note, this is not rapture. This is, we call it revelation. It is the glorious appearing of the Son of Man, Jesus Christ, in the clouds of heaven with power and great glory. So ito yung tinatawag na second advent ni Jesus Christ, second phase. Alright. Next, verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect. Now, I do believe na yung salitang elect dito refers primarily to the Jews. Although, siyempre, may mga elect din sa mga Gentiles, titipunin din yan, pero based in the context ng atin pong interpretation, tumutukoy po yan primarily sa mga Hudyo. Titipunin ang mga elect. Kasi tanda natin mga kapatid, siyempre ang unang elect ng Panginoon, mga Hudyo yan eh. Diba? At hindi pa alam ng mga Hudyo na meron din palang elect ang Diyos sa mga Gentiles. So during this time, hindi pa alam ng mga disciples ng Panginoon yung plano ng Diyos ng salvation para sa mga Gentiles. Kaya pag sinabing elect, ang pagkakaintindi nila, sila lang. Mga Hudyo lang. Right. So yan ay based sa context nito. Itong mga elect na ito, nasaan sila? From the four winds, from one end of heaven to the other. So yun po. Katulad din yan sa sinabi doon sa Deuteronomy, if any of thine be driven out unto the utmost parts of heaven, from there will the Lord thy God gather thee, and from there will he fetch thee. Another verse na gusto ko ipakita sa inyo, Nehemiah chapter 1, verse 9, na mayroon din pong binanggit na outmost parts of heaven. Nehemiah chapter 1, in verse 9. Nehemiah, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, yan. Nehemiah chapter 1, verse 9. Now, ang context nito mga kapatid, ay ang Israel, ang mga Hudyo, kagagaling lang po from exile, from captivity. From 70 years na sila ay captive by Babylon, nakalaya sila, bumalik na rin sila sa kanilang bayan, Jerusalem. Ayan, tinipon na rin sila. So, may nangyari ng pagtitipon noon, ano? At yan talaga, prophesied yan, maliwanag na maliwanag yan. Hindi sila ang nagtipon ng kanilang mga sarili. Talagang tinipon sila ng Diyos.
may mga instrumento din ginamit ang Panginoon para sila ay makabalik. Now, look at in verse 9. Sabi rito, "But if you turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven," see? "Yet I will gather them from there, and will bring them unto the place that I have chosen to set my name." You see? So napakaliwanag. Sino mag-gather? The Lord, the Messiah. Yan. So yan ang future ng Israel. And it is yet to happen. Hindi pa po nangyari yan. Kaya yun ang nasabi natin kung bakit sa laman yung pagtitipong ginawa ng mga Hudyo. Hindi pa ho yan. Actually, lilipulin pa sila ulit eh. Pakakalatin pa sila ulit dyan eh. Itataboy na naman sila dyan. Magsisipangalat na naman sila. Then darating yung kanilang Savior, yung kanilang Redeemer, the Messiah, Jesus Christ. Doon pa lang talaga sila titipunin ng Panginoon. Yun yung tunay na pagtitipon. Okay. So dumako na tayo doon sa pangalawa, the establishment of a state. So anong ating masasabi doon sa ginawa nilang pagtatatag ng isang estado na kung tawagin ay the state of Israel. So nakita natin, mga kapatid, ang darating na Messiah, ang magtitipon, ang magbabalik sa mga Hudyo sa Promised Land. At siya rin ang magre-restore ng kingdom, ng kaharian na matagal na nilang hinihintay. In fact, tinanong nga nila yan kay Jesus Christ, kailan mo ba ibabalik ang kaharian? So napakaliwanag, it is intimated na si Jesus Christ ang magbabalik ng kingdom. Basahin natin yan sa Acts chapter 1. In Acts chapter 1. Acts chapter 1. Bago umakyat si Jesus Christ sa langit, tinanong na nila ito eh. Look at this, in verse number 6. Acts 1:6. "When they therefore were come together," yung kanyang mga disciples, "they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?" Ayon po yan sa promise ng Panginoon, yung tinatawag nating Davidic Kingdom. So sinagot sila ng Panginoon. Notice interesado sila, ang interest nila ay doon sa kingdom ng Israel. Kailan ba i-restore? So sabi ng Panginoon, verse 7, "And he said unto them, It is not for you to know the times of the seasons which the Father hath put in His own power." Kaya nasa Ama yan, nasa kapasyahan ng Diyos Ama. See? Kaya, pagbalik ni Jesus Christ, siya ang magre-restore ng kingdom. Siya ang mag-ahari. Balikan natin Matthew chapter 24. Itong Acts 1:6, connected din niya sa Matthew 24. Dito pa lang, mga kapatid, interesado silang malaman nila sa ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ. Kasi sinabi na ni Jesus Christ yun, babalik siya, "I will come again." And for what purpose? To restore the kingdom of Israel. Look at in verse number 3. "And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be?" Meaning the destruction of the temple, which was prophesied by Jesus Christ in verse 2. Kailan mangyayari na ang templong ito, na sabi ninyo, gigibain at walang batong, mananatiling nakapatong? Kailan yan? Pangalawang tanong, "And what shall be the sign of your coming?" So gusto na malaman. Bakit? Kasi yan yung panahon na i-restore ni Jesus Christ yung kingdom sa Israel. Maliwanag? Pangatlo, and of the end of the age. So, kapag bumalik na si Jesus Christ, He will establish a kingdom, not a state. He will rule as king, not as president. Ngayon, ang Israel may president. Saan nila kinopya yun? Sino nagsabi sa kanila?
maghalal sila ng presidente nila, prime minister nila, bumuo sila ng gobyerno. Diba? Meron ba tayong mababasang ganyan sa Bible? No? Kasi, ito sa akin lang observation mga kapatid, sa aking pag-aaral, wala akong nabasa sa Bible na pangako ng Diyos na titipunin muna niya ang lahat ng mga Hudyo bago dumating ang Mesaya. Ang nasa Bible, darating ang Mesaya at itatayo niya ang kanyang gobyerno pagdating niya. At siya ang maghahari. Kingdom ang itatayo niya, kingdom. Hindi state, kingdom. Basahin natin ang Jeremiah chapter 23. Ito ang propesiya ng propeta na si Jeremiah. Yan. Naniniwala din ang mga Hudyo dito eh. The prophets, major and minor prophets. Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23. Tingnan niyo po ang talatang 5. Jeremiah chapter 23. Alright. Behold, the day come. Future yan. Hindi pa dumadating yan. Saith the Lord, ang may sabi Panginoon, that I will raise unto David a righteous branch. Sino tong righteous branch? Ano to? And a king shall reign and prosper, and shall execute justice and righteousness in the earth. In his days, Judah shall be saved, meaning the days of the king, the branch, and Israel shall dwell safely. So napakaliwanag, future ito. Kasi ngayon, ang Israel, hindi pa sila safe. Ginegera pa rin sila dun eh. And Israel shall dwell safely. Pag nangyari ito, safe na ang mga Hudyo. Wala nang magtatangkapang dumigmak sa kanila. No? And this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. See? Napakaliwanag. Ngayon, ito ang tanong. Ano ang proof natin na si Jesus Christ ang tinutukoy na king dito? At siya ang magro-rule sa Israel. At hindi lang sa Israel, sa buong mundo. Yan. Na bago natin sagutin yan, ito pa ang verse na tingnan natin. Prophet pa rin, si Zephaniah. Zephaniah chapter 3, verse 15. Zephaniah chapter 3. Zephaniah chapter 3, verse 15. Tingnan niyo po yan. Sabi ko dito. The Lord hath taken away thy judgments. He hath cast out thine enemy. The King of Israel, even the Lord. You see that? Who is the King of Israel? Is the Lord. Na tinawag ding the Lord our righteousness. You see? Magmumula sa lipi ni David. Yun yung branch. Okay? Another, in Isaiah chapter 32. In Isaiah chapter 32. Prophet pa rin yan, ha? So, mga propeta. Yan po yung pinaniwalaan ng mga Hudyo, eh. Naniwala sila sa mga prophets. Isaiah chapter 32. Okay. Now, look at this in verse 1. Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in justice. Yan po ang mga hula. So ngayon, balik tayo dun sa tanong. Sino yan? Ha? Now, tayo'y naniniwala ayon sa Bible na hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo na yan ay si Jesus Christ. Eh ngayon, mga Hudyo ngayon, hindi sila niniwala kay Jesus Christ eh. Impostor yun eh. Kaya nga nung dumating si Jesus Christ, pinatay nila eh. Kasi impostor. Hindi nila kinilala na siya yung Mesaya. Ngayon, patutunayan natin na si Jesus Christ yung kanilang Mesaya na dapat kilalanin nila. Ito yung prophecy about the Son of Man, the Messiah. Isaiah 9. Isaiah, nasa prophet yan. Isaiah chapter 9. Look at in verse 6. Prophesied yan.
Sabi rito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. He is the Prince of Peace, Jesus Christ. Of the increase, look at that in verse 7, of his government. Whose government? It is the government of the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. And peace there shall be no end upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it and to establish it. You see? Kingdom, government, yun ang itatayo ng Messiah. Hindi state. With justice and with righteousness, from henceforth even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Hindi ba napakaliwanag niya, mga kapatid? So, hindi pa natin nasasagot tanong, paano natin nasabi si Jesus Christ yan? It was prophesied ng angel kay Mary, the angel Gabriel. Let's read. Luke chapter 1. Luke chapter 1. Dito nyo makikita kung gaano kabulag ang Israel, ang mga Hudyo. Kaya totoong blindness Merong blindness in this present time. At hindi lang in this present time. Long time ago, bulag na ang mga Hudyo. Hindi nila na-recognize, hindi nila nakilala yung kanilang Messiah, dumating na Pero ang ginawa nila, pinatay nila. Hindi sila niwala pinatay nila. Ito yung kalupitan ng mga tao yan, kasamaan ng mga tao yan. Alright, Luke chapter 1, verse 31. Prophesy niya, angel mismo nag-prophesy ho niyan Luke 1:31, and behold, 30 muna, 30. And the angel, sinong angel? Si Gabriel in verse 26. Ayan, angel Gabriel. And the angel said unto her, sino yan? Si Mary. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Ano pangalan? Sino si Mary? Nanay ni Jesus. Maliwanag, di ba? Okay, anong gagawin? 32, he shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord shall give unto him the throne of his father. Sino? David. Maliwanag? Anong gagawin niya? 33, and he shall reign over the house of Jacob, Israel. Kailan? Forever. And of his kingdom there shall be no end. It's going to be an everlasting kingdom, meaning to say, wala nang magsusuppress, wala nang gegera sa kanila, wala nang tatalo sa kanila, wala nang magdidigma sa kanila. Tapos na ang panahon ng mga Hentil. Yung sinasabi ni Jesus Christ, until the times of the Gentiles be fulfilled. Jerusalem shall be trodden down until the times of the Gentiles be fulfilled. The times of the Gentiles will soon be over when Jesus Christ, the King of Israel, the Messiah, will come. Diba? Napakaliwanag niyan. Ngayon, ito pa, kung gaano kabulag ang mga Hudyo. Dumating na yung kanilang king, hindi nga lang nila na-recognize, hindi lang nila nakilala. Kasi nung dumating, akala nila, palibasa nga, king, dapat nakasakay sa puting kabayo. Hindi, sumakay sa asno. Meron ba naman kaming king nakasakay sa asno? Hindi yan ang king. Ang hinihintay siguro nila, yung regal king, no? Yung pagdating may banda, may orchestra, merong trumpeta, kaya sasalubungin siya. Kaso hindi ganoon
ang dumating na king nila nakasakay sa asno. Nakapropesiya ho yan. Prophesied na yan. Tingnan nyo, Zechariah chapter 9. Zechariah chapter 9, in verse 9. Zechariah, Malakay. Bago magmalakay, Zechariah. Zechariah chapter 9, verse 9. Oh, ito. So nakita na natin, sino yung king? The Lord. King siya nino ng anong bayan, ng anong bansa? Israel. Diba? At sino yung king na yan? Si Jesus Christ. Ito na, dumating na siya eh. Zechariah 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold your king. Cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly. Hindi mayabang. Hindi kumuking siya. Darating siya ng grandioso na dumating siya, kaya silently nga lang, lowly, and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. See? At na-fulfill ho yan, mga kapatid. Nangyari ho yan. Kailan? Saan? Basahin natin, Matthew 21. Matthew chapter 21. Na-fulfill po yan pagdating ni Jesus Christ. He came unto his own. John 1:11, he came unto his own. Sad to say, his own receive him not. Matthew chapter 21. Ayan. Ito yung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem. Ayan. You know the story? Nung nag-enter si Jesus Christ sa Jerusalem, sumakay siya sa isang asno, foal. At sinalubong naman siya ng mga Hudyo, di ba? Yun yung tinatag na palaspas. At tingnan nyo ang sinisigaw nila. At tingnan nyo po ang fulfillment in verse 4. And this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet. Ayun, Zechariah 9:9, saying, Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. Look at verse 9. Nung dumating na si Jesus Christ. Verse 8 ko na. Verse 8. And a very great multitude spread their garments in the way, others cut down branches from the trees, and spread them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he was coming to Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? Kita hindi pa pala kilala. Who is this? Sabi ng mga multitude, ayan si Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Then later on, pinatay nila. Later on, itong mga nagsabing, Hosanna, Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Later on, sabi nila, crucify him! Crucify him! See? Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Rejected. Yun yung prophecy ni Daniel. Messiah shall be cut off. Yeah. Yun din yung katuparan ng Isaiah 53. He is rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. They rejected their Messiah. Pero tayo mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon. Nakilala natin yung true Messiah. Purihin ang Panginoon. Paano natin nakilala yun? Biyaya. Nireveal lang sa atin ng Panginoon. Binigyan tayo ng understanding. See? Binuksan niya ang ating mga mata. Naunahan pa natin ang mga Hudyo. Napakapalad natin. Sila, naghihintay pa lang. Sino yung Messiah? Hindi alam kung sino. Tayo, alam na natin.
Napakapalad natin. Kaya ito, darating yung king natin yan. King din natin siya, mga kapatid. Hindi lang siya hari ng mga Hudyo o hari ng Israel. Si Kristo ay hari ng ating buhay. Ikaw ba'y na kay Kristo na? Si Kristo na nga ba talagang hari ng buhay mo? Ibig sabihin, kasama ka sa kanyang mga subjects o nasasakupan? Ikaw ba'y nasa kanya ng kaharian? Siyempre, pagka hari, may mga batas yan. Diba? Ikaw ba'y nagpapailalim sa mga batas at kautusan ng hari na si Jesus Christ? Ikaw ba'y sumusunod sa hari? O ikaw pa rin ang hari ng buhay mo? Ikaw pa rin ang susunod. Better repent, bow down to the King, kilalanin mo si Jesus Christ. Better do that or else. Sabi nga ni David, kiss the Son lest He be angry with you. Psalm 2. Kiss the Son. Be reconciled to Jesus Christ. Kilalanin mo siya na siyang hari, na siyang Panginoon, na siya ang tagapagligtas, na siya ang Mesaya, anak ng Diyos. Dahil kung hindi, lagot ka. Lagot ka. Hatulang ka niya. Hindi ka makakasama sa kingdom, hindi ka niya papapasukin sa kanyang kaharian na itatatag niya dito sa lupa pagdating niya. Doon ka sa labas, where there will be weeping and gnashing of teeth. There will be total and absolute darkness. There will be torment, pain, sorrow, eternal sorrow. Better surrender yourself to the King of Kings and Lord of Lords, who is no other than Jesus Christ. Do it now. Do it now. Revelation chapter 19. Revelation chapter 19. He will come. Jesus Christ will come. Malapit na yan. Any moment, the King will come. Yun sa rapture po yun, sa rapture. Pero meron pa yung Revelation. Look at this. Ito yung Revelation, dito rapture ha. Revelation to. In Revelation chapter 19, look at in verse number 14. Yan. O, 11 muna. 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse. O, this time, white horse na. Nung una, asno. As. Diba? Ngayon, white horse na. And he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war, because he is the Lord of righteousness. 12, his eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no one knew, but he himself. 13, and he was clothed with a vesture dipped in blood, the blood of Jesus Christ, and his name is called the Word of God. Siya yung Word of God. 14, and the armies that were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. 15, and out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, the Gentiles. Time is up para sa kanila. And he shall rule them, see, with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Time for revenge. Time for judgment para doon sa hindi kumilala sa Kanya, hindi nakinig sa Kanya, tinakwil siya, nireject siya. At hindi naniwala sa Kanya, hindi sumampalataya sa Kanya. Pagbabayarin sila ng mahal ng Panginoon. 16, last verse. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Huwag ka magkamali. Baka kung sino-sinong hari, kung sino-sinong Diyos ang kinikilala mo, sino-sinong Panginoon. You better believe in Jesus Christ. He is the King of Kings and Lord of Lords. See? Yeah. Another proof na si Jesus Christ nga ito, pagamat sapat na ito
Napatunayan na natin, di ba? Na yung king na tinutukoy sa Old Testament, si Jesus Christ. Pero ito pa mga kapatid, mismo, hindi lang doon sa sinabi ni Gabriel na napatunayan na si Jesus Christ yung king, kundi mismo si Jesus Christ nag-prophesy niyan. Siya mismo ang nagsabi. Basahin natin ulit ang Matthew chapter 24. Yan. Balikan natin ulit para ma-refresh ulit tayo, ma-remind. Napakaliwanag. Huwag nating kaligtaan, si Jesus Christ ang nagsasalita dito. Diba? Halimbawa itong aking Bible, red letter edition, lahat ng naka-red, mga salita ni Jesus Christ. Kaya itong binasa natin in chapter 24, in verses 29 hanggang 31, si Jesus Christ ang nagsabi niyan. Yung Son of Man dyan, siya yun. At nakita natin, titipunin niya ang mga Hudyo. Sa verse 31. Let's read. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet. So angels ang magiging instrumentality sa pag-gather, the ingathering of the Jews, the elect, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other, or to the outermost part of heaven. Kay Mark, meron din siyang sinabi dyan. Mark chapter 13 verse 27. Let's read that. Mark chapter 13 verse 27. Gusto ko lang i-connect natin, Scripture kasi interpret Scripture. Pag kabit-kabitin natin yung outermost part of heaven na nabasa natin sa Deuteronomy 30 verses 3 to 5, nabasa natin sa Nehemiah chapter 1 verse 9, tapos dito sa Matthew 24, Mark chapter 13 verse 27. Yan. And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth, this time earth, kasi may mga Hudyo na makakasurvive. No? Yeah. Sa earth, sa tribulation period, to the uttermost part of heaven. In other words, saan man lupalop sila, itinapon at ikinalat ng Panginoon. Yun po ibig sabihin niyan, titipunin sila ng Panginoon. At walang Hudyong matitira. Wala. Walang maiiwan. And then in going back to Matthew chapter 25 po tayo. So yung elect dito, kasama rin ang mga Gentiles. Kasi dito sa Matthew chapter 25, in verse 31, continuation ng chapter 24, si Jesus pa rin ang nagsasalita. When the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him, kaya Revelation marireveal na yung Messiah Yeah. Marireveal na yung King of Kings and Lord of Lords. Then shall He sit upon the throne of His glory. You see? For what reason? Maghahari na nga siya. He will rule. Uupo na siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At trono yan. Throne of judgment yan. Hahatulan niya na mga bansa. Verse 32, and before Him shall be gathered all the nations. Gentiles kasama. All the nations. And actually Gentiles po ito referring to the Gentiles, nations. And specifically, and He shall separate them one from another as a shepherd divided his sheep from the goats. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then shall the king, you see that? The king, tinawag siyang king. Say unto them on His right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. That's it. You see, no Davidic king, no state, no president will be established till Messiah comes to reign as prophesied. Yan ang makikita natin mababasa sa Ezekiel chapter 21. Punta natin mga kapatid. Hanggat hindi dumarating ang Messiah, walang kingdom, walang king, walang state, walang president,
no? Ang may established. At yan ay inihula na ho yan eh. Ezekiel chapter 21, verse 26. Mapapansin nyo mga kapatid puro scripture tayo. Kasi nga itong ating tinuturo na sa Bible. Hindi ko invento ho ito Pinakikita ko sa inyo. Kung mali ang pagkakaintindi ko dyan, di tama nyo ko. Ano ba yung tama? Sige, turo nyo sa akin, paliwanag ninyo. Ezekiel chapter 21, look at verse number 26. Thus said the Lord God, remove the diadem and take off. Ano yung diadem? And take off. The crown! Tanggalin mo na yan! Diba yan? Sino sumusuot niyan? Di ba hari lang? This shall not be the same. Exalt him that is low and abase him that is high. I will overturn it. Ano yung overturn niya? The kingdom. 3 beses paulit-ulit niyang sinabi. Importante yan mga kapatid. Sa Bible, pagka pinaulit-ulit, may emphasis dyan. From one kingdom to the other, God will overturn it, and it shall be no more. Ito yung prophecy ni Ezekiel para sa Judah. Kasi may prince. Yung prince dyan sa verse 25, and thou profane wicked prince of Israel. Sino yung prince na yan? Si Zedekiah, the last king ng Judah. Remember, during that time, wala nang Israel, yung 10 tribes. Ubus na sila. Binigay na sila ng Diyos sa kamay ng kanilang mga kaaway, Assyria. Ang natira lang, Judah Pero dahil hindi pa rin sila sumunod, binigay na rin sila ng Diyos sa kamay ng kanilang kaaway, Babylon. You see? Ibig sabihin mga kapatid, mula noon, there shall be no king. There shall be no more kings of the house of David. After Zedekiah, until the Christ, the Messiah comes, who's right, until He comes. Verse 27, whose right it is, I will give it Him. Nabasa natin kanina sa Luke chapter 1 verse 32. Jesus Christ is the rightful owner and next heir to the kingdom, to the throne of David. This monarchy, this kingdom shall be thrown down, never shall be restored until the Messiah comes. And it will be established, it will be fixed for perpetuity in the hands of the Messiah. A king shall reign. That is the future of Israel. And it is yet to happen. Okay? Ngayon, gaya ng nasabi ko kanina mga kapatid, wala akong nabasa sa Bible na pangako ng Diyos na titipunin muna niya ang lahat ng mga Hudyo bago dumating ang Messiah, na ayon sa mga Jesus scholars, ang tawag nila dyan period, not a person. Mangyayari muna daw yung ingathering bago darating yung person. So mangyayari o magkakaroon ng kaganapan ng pagtitipon bago dumating yung Messiah. That is wrong. So ngayon, ang tanong natin, ano itong ingathering ng mga Hudyo na nangyari noong 1948, patuloy na nagaganap, patuloy na may dumarating ng mga Hudyo Pero pa nga ako napanood sa video mga Afrikano, galing Ethiopia, nagdatingan sa Jerusalem. Sila daw yung the lost tribe of Dan. Kiniklaim nila, lost tribe. Wala akong lost tribe. There is no such thing as lost tribe of Israel. Ang lost tribe, yung sinasabi ng lost tribe, actually hindi naman, that is a misnomer. Na-assimilate sila sa Judah. Na-assimilate din sila sa iba't ibang parte ng mundo, pero may mga Hudyo from Israel, from the 10 tribes, na naiwan din sa Judah. Kinilala nila yung Davidic Kingdom. Loyal pa rin sila kay David.
Na-assimilate sila doon. So, nandiyan pa rin yan, hindi yung nawawala yan. At House of Israel po ang tawag pa rin dyan ng Bible. Hindi lang House of Judah. Children of Israel pa rin ang tawag dyan. Hindi lang po Children of Judah. Children of Israel. So, ano itong binuo nilang State of Israel? Again, ito po isang maliwanag na ebidensya ng works of the flesh. Gayunpaman, listen to this. Gayunpaman, ito pong sinasabi lang period, itong ingathering, no? That's the period, panahon ng pagtitipon ng mga Hudyo. Bagamat hindi po yan hayag na inihula, but it is implied. It is hinted. It is presumed in the Bible na mayroon ng mangyayaring ganyan, bagamat hindi po expressly prophesied. No? At ito po ay kasama sa permissive will ng Diyos bilang katuparan ng prophecy ni Daniel at ni Jesus Christ. Let me prove my point. In Daniel chapter 9, verse 27. Daniel chapter 9, verse 27. 9:27. Okay? Dito, makikita natin yung hula o propesya between the Antichrist and Israel. Yung hijan, halos lahat ng mga Bible scholars agree na yung na tinutukoy dyan ay yung Antichrist who shall come. He shall confirm the covenant with many. Sino yung many? Israel. Natanda natin, ito yung sagot ng Diyos sa prayer ni Daniel. It is about Daniel's people in verse 24, meaning Israel. 70 weeks are determined upon thy people. Alright? That's the context. It's about Israel. So, nakita natin mga kapatid, magkakaroon ng covenant between the Antichrist and Israel. Eh, sino Israel ito? Eh, yung state of Israel. Kasi paano magkakaroon ng covenant between the Antichrist and Israel, eh kung yung Israel nasa pangangalat. Sino kakausapin ng Antichrist? Kaya there is a necessity talaga na mabuo ito although it wasn't prophesied expressly or directly. Makikipagkasundo siya sa Israel. At yan na yun, yung state of Israel. You see? For 1 week. Ano yung 1 week? 7 years. Pero sabi dyan, and in the midst of the week, in the middle of the week, that is 3.5 years, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. So there must be a temple. Di ba? During that time, it is implied, yun ang sinasabi ko, it is implied, it is presumed, it is hinted, na mayroong temple sa Jerusalem. Kasi kung wala, ano itong gagawin niyang sacrifice and the oblation to cease? At tinutukoy na sacrifice and oblation, yung animal sacrifice. Kasi ibabalik yan ng mga Hudyo, yung animal sacrifice. Kaya nga gustong-gusto na nga nila itayo yung temple na yan para maisagawa na nila yung kanilang animal sacrifice, temple worship. Yeah. Naintindihan natin, no? See? Kaya lang, makikialam itong Antikristo. Pakikialaman niya, yung magiging world leader. Bababuyin yan Isirain yan. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation. And that determined by the determinate counsel of God shall be poured upon the desolate. Ngayon, may sinabi rin si Jesus Christ tungkol dyan. Matthew chapter 24 siya. So si Daniel and then si Jesus Christ. Matthew, balik tayo sa Matthew chapter 24.
Ayan. Verse 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel. You see, kinote niya yung Daniel 9:27 na binasa natin. The prophet, stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand. And let them who are in Judea flee into the mountains. So, kaya implied. Alright. So, anong magiging future ng Israel? The establishment of the kingdom. Yan ang dapat nilang abangan. Ang dapat nilang hintayin. That will be the future. Kailan mangyari yung pagdating ng Messiah? Alright, let's go now to our third part, the rebuilding of the temple. Dito tayo siguro muna hihinto. And then, may part, ano na ba tayo? Part 4, ano? Part 5. Okay. Ito na, pag-usapan na natin the rebuilding of the temple. Sundan po natin sa Bible ang pagpapatayo ng temple at ang kasaysayan nito. Una, yung unang templo na itinayo ni Solomon. Paigsin ko na lang. Alam naman natin yung storya. Si Solomon ang nagtayo ng templo. At tinayo yan sa loob ng 7 taon. At lumipas ang maraming taon, pagdating ng 533 BC, winasa ang templo. Ni Nebuchadnezzar, no? Ng Babylon. That's the first temple. So, wasak. Second temple, tinayo naman ni Zerubbabel, the governor ng mga Hudyo. Kasama si Ezra at tulong-tulong ang mga Hudyo. Mababasa natin yan sa Ezra chapter 5 verse 2. Okay. Kaya lang, pinrophesy ng Panginoon na mawawasak yan. See? So from the time of Zerubbabel Ezra to the time of Jesus Christ, sa panahon ni Herod, may temple. Actually, itong temple na ginawa nila, pinaganda ni Herod yan, ni Haring Herodes. Malaki yung temple. Only to be destroyed again by the Gentiles. Sa pamumuno naman ni Titus Flavius noong AD 70, a Roman general o Roman leader. Later on, naging Roman emperor siya. So, Babylon, tapos Romans, yeah, nagkaroon destruction. Okay? Third temple. So, wala nang temple ngayon, ano? Itong third temple, planong itayo ng Temple Institute. Ito yung itatayo nila. Tawagin natin yung Tribulation Temple. Pero sa tulong ng Antichrist, may tatayo yan. Alright? Mawawasak ulit yan. Wawasakin yan. Alright? Pakita natin mga kapatid na may temple talaga sa tribulation. Kasi wala naman tayo nabasa sa Matthew 24 na may temple. Wala rin tayo nabasa sa Daniel chapter 9 verse 27 na may temple. Pero it is implied. Yung sinasabi ko eh. It is presumed, it is hinted, it is implied. Pero sa 2 Thessalonians chapter 2 yun. Tingnan natin mga kapatid. May connection kasi yan sa Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2. Dito may binanggit na temple. Chapter 2. Verse 4. Who opposeth and exalteth himself, sino yan? The man of sin. Sa verse number 3. Na tinawag na son of perdition. Ito na yung Antichrist. Alright? Ang gagawin niya, pag dumating na siya, pag nahayag na siya, he will oppose and exalt himself above all that is called God
or that is worshipped, so that he, as God, so ibig sabihin, he will declare himself to be God. You see? Sasambahin siya ng mga tao. Seated in the temple of God. So may temple. Kailan lilitaw ang Antichrist? Tribulation period. Yan. I-declare niya siya ang Diyos, katulad ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Makikipantay siya sa Diyos eh. See? Uupo din siya sa templo na gagawin. Na ngayon, pinaplano ng gawin ng State of Israel sa pamumuno ng Temple Institute. Wala silang kaalam-alam, hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan na yung templong gagawin nila para pala yan sa Antichrist. Hindi yan para sa Messiah, Jesus Christ, kundi yung Messiah na Antichrist. Siya uupo diyan. Yun yung sinasabing bababuyin, desolation, abomination. He will abominate the so-called temple of God. Kaya yung God yan eh, hindi naman yung tunay na God eh. Siya, temple niya yan eh. You see? Bababuyin niya. Wawasakin niya na akala naman ng mga Hudyo, temple ng Diyos, showing himself that he is God. Connect pa natin yan sa Revelation. Tingnan natin yan mga kapatid. Revelation chapter 11 or chapter 30. Revelation chapter 11 muna, tingnan po natin mga kapatid. In verse 1. Yan. And there was given me a reed like a rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God. Tinawag na temple of God. But actually, temple na ano yun. Antichrist. And the altar and them that worship in it. But the court, which is outside the temple, live out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, the nations, the heathen. See that? And the holy city shall they tread underfoot. How many months? 42 months. I-convert mo yun sa days. 1,260 days. I-convert mo yan sa years. 3.5 years. Yun yung sinasabi sa Daniel 9:27 na in the middle of the week, in the middle of the 7 years, the abomination of desolation will take place. Paano magiging abomination? Itong karumal-dumal na pinunong ito, siya mismo uupo doon eh. At i-declare niya, ako ang Diyos niyo. Ako ang Messiah ninyo. Maraming mga Hudyo madideceive. Madadaya sila. At hindi nila alam, papatayin din sila. Okay? May espiritu ng pagka-anti-Semitism din itong Antikristong ito. Galit yan sa mga Hudyo. Galit yan. Okay? So, baliwala din itong templo itatayo nila. Maliwanag ay sa laman. Ngayon, yung ika-4 na templo, ang magtatayo niyan ay mismo ang Messiah. Si Jesus Christ. Basahin natin. Zechariah chapter 6. Okay. Zechariah chapter 6. Papaspasan ko na. Verse 12. And speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the branch. Nabasa natin kanina, di ba? Jeremiah, in the branch. And he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. Sino magtatayo? The branch. The king of Israel. The Messiah, who is no other than Jesus Christ. Part 13.
even he shall build the temple of the Lord. Siya magtatayo, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne. Ano yung throne niya? The temple. Napepekein nitong mga Hudyo at ang pauupuin, yung Antichrist. Pero yung tunay na temple, ayan, mismong Mesaya magtatayo, siya mismong upo. Walang magbababoy dyan. And he shall be a priest upon his throne, and the council of peace shall be between them both. See? Ito yung, kailan mangyari yan? Sa millennial kingdom. Ito yung tinatawag ng millennial temple. Pagdating ni Jesus Christ. See? At ito po ay na-prophesy na mga kapatid, itong millennial temple ni Ezekiel. Sa Ezekiel chapter 40 to 48. Alright. Punta natin ang chapter 40 ng Ezekiel. Prophesied na yan. Dito po inilarawan yung temple. Kung ano ang sukat, ano ang itsura, ano ang magiging kalalabasan, na i-describe na ho yan. Prophesied na ho yan. Itong millennial temple. Ito yung tunay na temple. At ang Messiah mismo magtatayo niyan. Hindi yung Temple Institute. Walang ganyan sa Bible. Walang ganyan prophecy. Alright? Pansin niyo yung verse number 5 ng Ezekiel. And behold, a wall on the outside of the house. Notice the word house. It is the house of God, house of the Lord. Alright? And in the man's hand, a measuring reed of 6 cubits long by the cubit and 100. So he measured the breadth of the building. So building, structure. Literal yan. 1 reed and the height, 1 reed. So sinukat. Meron niyang gate sa verse 6. May chamber sa verse 7. In verse 8, merong porch of the gate. May mga little chambers pa yan, mga kapatid. May mga poste yan. In verse 14, may mga bintana yan, meron din yung inner court, outer court. Yeah, kung babasahin yan, wala tayong time, basahin lahat yan. Now, in chapter 41, verse 1. Afterward, he brought me to the temple. There you are. The millennial temple. And measured the posts, 6 cubits broad on the one side and 6 cubits broad on the other side, which was the breadth of the tabernacle. What is tabernacle? The dwelling place of God. Sanctuary. In verse 4, meron niyang the most holy place. Verse 4, so he measured its length 20 cubits and the breadth 20 cubits before the temple. And he said unto me, this is the most holy place. Pag binasa nyo lahat yan, mga kapatid yan, maintindihan natin yung temple na itatayo ni Jesus Christ. Siya magtatayo. Kaya itong itatayo ng mga Hudyo, wawasakin din yan. So kung tatanong niya, ano itong templo na plano itayo at gustong-gusto itayo ng mga Hudyo ngayon? May utos ba sa kanila ang Diyos na itayo yan? Sinabi ba sa kanila? Ano ito? Another works of the flesh. Works of the flesh. Lingid sa kanilang kaalaman, palibasa nga, nasa blindness sila, hindi nila naintindihan ng prophecy ng Panginoon, ang kanyang mga salita, ito yung templo na inihahanda nila para sa pagdating ng false Christ, the Antichrist, na bababuyin at wawasakin lamang niya ayon sa propesiya. Ito po ay mangyayari bilang katuparan ng propesiya o determinate counsel o decree ng Diyos. Na bago tayo magtapos mga kapatid, alam nyo, ang mga templo, hindi po yan maitatayo without God's intervention. Tingnan nyo, una yung temple ni Solomon, the first temple, it was built by Solomon. Si Solomon ang pinili ng Diyos, hindi si David eh. Bagamat si David ang may idea. Sabi ng Panginoon, hindi ikaw, yung anak mo, ang magtatayo niyan. Solomon.
At yan ay naitayo sa panahon ng peace. Peace time. No? Pero later on, winasak. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo. Now, after 70 years, sa pamagitan ng decree ni King Cyrus of Persia, ang mga Hudyo ay pinayagan na makabalik sa Jerusalem at pinayagan na itayo muli ang kanilang templo, second temple. Mababasa natin yan sa Ezra chapter 1, verses 2 to 4. So, ginamit ng Panginoon si King Cyrus at si King Darius. Mga Gentiles ho yan. Hindi ho mga Hudyo yan. See? Para mangyari na ang temple may tayo muli. Tingnan natin sandali mga kapatid. In Ezra chapter 6. Ezra chapter 6 verse 22. Ezra 6:22. And kept the feast of unleavened bread 7 days with joy, for the Lord had made them joyful, and turned, you see, the Lord turned the heart of the king of Assyria. Na bakit Assyria? Kasi nga, hari din sila sa Assyria. Yeah. Word yan unto them to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel. Actually, ang mga Hudyo ang nag-rebuild ng temple. Pero yung kanilang mga labors were successful because of the help of two pagan kings. Ang isa, he inaugurated the project, who is King Cyrus. At yung isa naman, he paid for its completion. Siya nagbayad, siya nag-provide ng mga material, si King Darius. See? Now, let's go to the third temple. Yung third temple will be built through the help of the Antichrist. See? Now, since ang project na ito ay i-accomplish nila in the flesh, ayon sa laman, at hindi mo yan sanctioned ng Diyos, pero according to God's permissive will, papayagan ng Diyos ang mga Hudyo na itayo ang templo at anihin nila kung ano yung itinanim nila sa laman. The temple as well as the city will be destroyed again by the last Gentile power as prophesied in Luke chapter 21 and in Revelation chapter 11. You see that? So now, let's conclude. In summary mga kapatid, maliwanag itong ginagawa ng mga Hudyo talaga ayon sa laman walang pinagkaiba din yan doon sa ginawa ni Sarah at ni Abraham. Nangako ang Diyos na si Abraham magkakaanak. Pero anong ginawa ni Sarah? Para magkaanak si Abraham, umaksyon siya ayon sa laman. Ibinigay niya yung kanyang katulong, si Agar. O, anakan mo to. Para magkaroon tayo ng anak. At ang naging bunga, si Ismael. At sino si Ismael? Siya po ang progenitor ng Arab countries, Arab people, na numero unong kaaway ng mga Hudyo. See? Ang ninuno nila si Ismael. Kaya sakit sa tinik sa laman itong mga Arab countries na ito. Kaya yung Israel hindi na magawa yung plano nila Kinokontra sila, gigirahin ulit sila Tulad nyo, yung temple. Gusto nila itayo. Kaya lang, doon sa lugar na pagtatayo nila, andun yung mosque ng mga Muslim, ng mga Arabs. Para may tayo nila yung kanilang temple, kailangan alisin nila yun. Ay pag inalis nila, gera patani ho yun. Hirap sila. See? Kaya itong ingathering ng mga Hudyo, itong establishment of a state, ito pong rebuilding of the temple, lahat ito ay works of the flesh.
Now, since ito ay in the flesh, God will make them reap what they have sown in the flesh. Galatians chapter 6, verses 7 to 8, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Tingnan natin mga kapatid, the ingathering of the Jews. Nag-gather sila in the flesh, aanihin nila yung kanyang tinanim sa laman, they have sown the wind, they shall reap the whirlwind. They shall be dispersed once again by the last Gentile power led by the Antichrist. Jerusalem shall be trodden down again until the times of the Gentiles be fulfilled. Next, the establishment of a state. The Antichrist will abolish it. As prophesied in Daniel chapter 9, verse 27, sabi doon, in the midst of the week, he shall break the covenant with Israel. And the Antichrist will establish a one-world government. Nasaan na yung state nila? Wala. Sa akin yan. Sunod sila sa one-world government na itatayo ng Antichrist. Siya magiging Diyos. Ang sanlibutan ito. Didemand niya na lahat ng mga tao, Hudyo man o hindi, sasamba sa Kanya. At lahat kailangang tatakan ng 666. The mark of the beast. At ang sino mang hindi magpapatatak, hindi makakabili ng pagkain, ng mga essentials, ng mga necessities, at papatayin pag sumuway. Ito yung gaano kahirap yan. See? Itong rebuilding of the temple, wawa sa akin din ng Antichrist. Sayang lang pagod nila. Kita nyo? Nagmamadali eh. Ayaw hintayin yung Misaya at yung Misaya magtayo ng kanyang temple. See? Kung anong tinanim sa laman din, aanihin. So nakita natin mga kapatid, sinisikap nilang i-fulfill ang mga prophecies by themselves. Nakita ko rin yan na example sa ginawa ni Rachel, asawa ni Isaac. Sinabi ng Diyos kay Isaac, the elder shall serve the younger. Yung panganay ay maglilingkod sa bunso. Now, sino ang panganay nila? Di ba si Esau? Sino yung bunso? Si Jacob. Bagamat sinabi ng Diyos, si Esau maglilingkod kay Jacob, yung panganay maglilingkod sa bunso. Pero sa papanong paraan, bahala ang Diyos ang magtupad nun. Kaya lang, ginawa ni Rachel, ni Rebecca. Rebecca, thank you for the correction. Ni Rebecca pala, asawa ni Isaac. Sinabihan niya yung favorite niyang anak, si Jacob. Puntahan mo tatay mo, magpanggap ka, ikaw si Esau panganay, para makuha mo yung birthright, yung pagkapanganay. Para ikaw maging panganay. Pag ikaw na panganay, maglilingkod sa iyo, kapatid mo. Kita mo yan. Pinulfill niya yung prophecy ayon sa laman. Sinabi ng Panginoon, the elder shall serve the younger. Pero hindi sinabi na ipulfill mo. Ikaw mag-fulfill. Wala, Panginoon dyan. Paano mangyayari? Hindi. Kita nyo? Gumawa siya ng plano ayon sa laman. Pakita sa ano nangyari. Di hinanting ngayon ni Esau si Jacob, papatayin niya. Takbo ngayon si Jacob, nagtago. Later on, inani rin ni Jacob ang kanyang katusuhan, ang kanyang panluloko, ang kanyang panlilinlang. Una, dinaya siya ng biyenan niya. Sa halip na si Rachel, ang kanyang mapangasawa, napangasawa niya si Leah. Pinagtrabahuan niya for 7 years. Tapos ang ibinigay sa kanya, hindi si Rachel, si Leah. Niloko siya, dinaya siya ng mga anak niya. Pinalabas nila, patay na si Jose. Mahal na mahal pa naman ni Jacob yon.
Di ba? Si Joseph. Nagkaanak si Jacob ng 12 lalaki, di ba? Doon nga nanggaling yung 12 tribes of Israel. Tapos, binuli-buli nila, pinagkais nila si Joseph. Pinalabas nila, patay na si Joseph. Tapos, binenta nila. Nakarating si Joseph sa Egypt. Oh. Tapos, sinabi nila, yung anak ko ninyo, wala na. Patay na. Tinangisan ni Jacob yun, napakasakit sa kanya bilang sa ama. Mahal na mahal niya yun eh. Kasi, inano niya. Kasi nagtanim siya sa laman. Kaya sa laman din, inano niya. So ano mga lesson na makikita natin dito mga kapatid? From here, may mga lesson tayo. Number 1, live and walk in the Spirit, not in the flesh. If you are born in the Spirit, nakaranas ka ng kapanganakang muli, live and walk in the Spirit, not in the flesh. Now, to walk in the flesh means to rely on your own understanding, manangan ka sa sarili mong kaunawaan, sa sarili mong kakayahan, galing, husay, at sa sarili mong pamamaraan na hindi ka man lang nananangan sa Panginoon. Pinangunahan mo ang Panginoon. Alam niyo, nangyayari yan, no? Pagka nagkakaproblema tayo, lalo na yung problema natin, hindi natin alam paano susolusyonan. Kumbaga, nilagay ka ng Panginoon sa isang kahon na hindi mo alam paano ka makakalabas dun sa kahon eh. Pero Panginoon naglagay sa iyo. Ngayon, sinisikap mo makalabas sa kahon. Kasi ayaw mo yung nangyayari sa iyo. Lalo pag kami mga affliction, may mga problema sa buhay. Kaya ngayon, anong tendency mo? Gumagawa ka ng paraan na masolusyonan yung problema mo, pero ayon sa laman. See? So, ano nangyayari? Lalong pumapatong ang problema. Lalong lumalala. Sa tuwing tatangkain mong solusyonan, walang solusyon. You see? That is walking in the flesh. Now, what is walking in the Spirit? To walk in the Spirit is to walk in the truth. To walk in His Word. To rely upon the Word of God. To depend upon God's will, upon God's Word for our guidance. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. That is walking in the Spirit. See? To pray in the Holy Ghost. Sabi sa Jude, praying in the Holy Ghost for guidance, for God's wisdom. See? Do not try to solve your problems by your own understanding, by your own ability, or through your own ways. Because that is walking in the flesh. And you will reap what you have sown in the flesh. Secondly, trust and wait on the Lord. Don't be impatient. Trust and wait on the Lord. Ang mga Israel, nagmamadali eh. Mga Udyo eh. Nagmamadali sila eh. Hindi sila marunong maghintay. Hintay nila pagdating ng Mesaya. See? Ganun din tayo mga kapatid. Huwag tayo magmadali. Hintay natin na papangyarihin ng Panginoon ang intent ng kanyang puso. Hintay natin na matapos ang Panginoon sa ginagawa niya sa atin. Hintay nang mawala yung affliction mo. Kung may karamdaman ka, hintay mo. Kagalingan ng Panginoon. Sa ngayon, tanggapin mo, tiisin mo, manalangin, maghintay. Yun. Sumunod. Trust and obey. Yan dapat nating matutunan. May God bless the message natin. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po sa iyong salita na pinahayag sa amin. Maraming salamat sa mga katotohanan ito, Panginoong Diyos. Naway
Maging gabay namin ito sa landas ng aming buhay. Patuloy na maging example sa amin ng Israel, ang mga Hudyo, kung ano yung mga dapat, hindi namin dapat tularan sa kanila. Maging example ito para matuto din kami sa aming buhay, Panginoong Diyos. Kung paano may dealing kayo sa mga Hudyo, may dealing din kayo sa amin. Sa mga personal naming buhay, may mga itinuturo kayo sa amin. Yun nga lamang kung minsan, para din kaming mga Hudyo, ang tigas ng aming mga ulo. Paulit-ulit na kami ay sumusuway, binabaliwala ang iyong mga salita, na kung aming susundin lamang, makikinabang kami. Pero kung minsan, umiiral ang aming pong kahangalan, nagpapakapantas kami sa sarili naming mga paningin. At hindi ho kami marunong manangan sa inyo. Maghintay, magtiwala lamang. Kaya Panginoong Diyos, kung sana kayong magsawa, huwag kayong manghinawa sa pagtuturo sa amin. Patuloy kaming nananalangin para sa inyong grace at mercy. Gawin niyo sa aming Panginoon kung anong mabuti sa iyong paningin, sapagkat yan po ang tama. Turuan niyo kami lagi na sumunod sa iyong kalooban. Huwag namin kayong pangungunahan. Huwag kaming maiinip. Bigyan niyo kami ng biyaya na kami ay makapaghintay sa tamang panahon po ninyo, Panginoon. Pawiin niyo po ang aming mga kabalisahan, pawiin niyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot, dagdagan niyo pa ang aming pananampalataya sa inyo. Panginoon namin Diyos, hinihintay namin ang pangako ng Panginoon Jesus na siya'y babalik. Kinasasabikan na po namin ang kanyang pagbabalik. Dalangin lamang namin, Panginoon, na pagbalik niya, madaten niya kami na tapat, na naglilingkod, at hindi ho mga pabaya. Maawa kayo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kaming makasunod sa inyong mga utos at magawa namin ang iyong kalooban habang kami nabubuhay dito sa lupa. Pagpalain niyo po ang church na ito, patuloy po i-preserve sa purity ng doctrines and morals. At ganun din ang iba pang mga churches ng Panginoong Jesus, iba't ibang dako. Pagpalain niyo sila, pagpalain niyo ang inyong mga lingkod, mga pastor, mga tunay niyong mga mangangaral na may turong lang katotohanan para sa kasakdalan ng buhay ng inyong mga anak. Sa mga kamay niyo, inabilin po namin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas ng si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Ito po'y bahagi pa rin ng ating pagsamba sa Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang tanghali sa inyong lahat. Pagpalain tayo natin, Panginoon Diyos. Tapos na nating banal na pagtitipon. Salamat din po sa mga sumubaybay sa ating live stream. God bless you all. Mamaya po, meron pa rin tayong pagtitipon. 5:30. Thank you.